BCDA, pilit inaangkin ang lupa ng mga indigenous Ibaloy sa Camp John Hay. Ito na naman ang BCDA, binalitang gusto raw nilang kumuha ng titulo para sa iba pang bahagi ng Camp John Hay na syempre mariing tinutulan ng mga Ibaloy dahil sakop pa ito ng kanilang ancestral na lupain. Nag-apply ang BCDA ng Special Land Patent para makuha ang malaking bahagi ng camp. Ito kasing Special Land Patent, titulo yan na nagsasabing pagmamay-ari ng gobyerno ang lupa. At kapag naaprobahan ito, magkakaroon na ang BCDA ng kontrol sa buong lupain ng Camp John Hay. Sa patent application nila, total of 476 hectares ang ina-applyan ng BCDA. Phase 1 ay may 258.76 hectares ng lupa. Ito ay walang ancestral claims. Ang Phase 2, aminado ang John Hay Corporation na ito ang parts na may ancestral claims. As they should, di ba? Ang tagal ng pinaglalaban ng mga Ibaloy ang lupain nila. Alam nyo dapat kung ano ang hindi sa inyo, BCDA. Pero ayon sa mga kapatid nating Ibaloy, hindi raw sila nakonsulta ng maayos bago nag-request ng patent itong BCDA. Hindi ba nila alam na may free and prior informed consent kapag may ancestral land involved? Wow, BCDA, wala man lang consent? Gumagawa kaya ng sarili niyong posisyon. Harang pagiging gahaman na ata yan, BCDA eh. Wala talaga silang pinipili na tao, lalo na sa normal na Pilipino at mga indigenous ng bansa. Noong 2019, katutubo nating Aita ang ginigipit nila sa Tarlac City para sa development na tinawag nilang New Clark City. Na yun naman, ang mga indigenous Ibaloy natin sa Baguio City. Matagal nang ipinaglalaban ng mga Ibaloy ang lupain nila at hanggang ngayon, hindi pa rin sila binibigyan ng titulo. Over 100 families of Ibaloys ang apektado rito BCDA. Karamihan pa ay matatanda na. Bakit mahirap na hirap tong BCDA at gobyerno na magbigay ng titulo sa mga indigenous communities natin? Parang lahat ata gagawin ng BCDA para makarang ang pagkakaroon ng titulo ng mga katutubo nating Ibaloy at mga Aita. Kaya mga kababayan, dapat tayong magingay at alugin ang gobyerno. Hindi dapat puro sariling interes lang ang iniisip nila. Kung ganyan sila palagi, paano na lang ang mga indigenous tribes sa bansa? Paano ang mga taong nasa laylayan? Gising mga kababayan, kailan ba matututunan ng BCDA na irespeto ang indigenous community natin? Paano nila nasisikmura na angkinin ang mga ancestral lands kung saan matagal nang nakatira ang mga katutubo? Basta papera ang usapan, wala na silang pake kung may masasagasaan at maghihirap dahil sa kanila?